Mosquitoes don't just bite you. They perform a tiny, high-tech operation. Finally, she drinks your blood like through a straw, often without you even noticing. Ipinapahintulot ba ng Diyos na pwede nating kainin ang isang nilalang gaya ng lamok na ang laman ay punong-puno ng dugo ng tao? Dahil madalas gamitin ng iba ang Genesis chapter 9 verse 3 kung saan sinasabi ng talata na ang bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Sinasabi nila na wala raw itong exemption, kaya kahit ano ay pwede na basta gumagalaw. Pero kung susundan natin ang ganyang baluktot na logic, ay lalabas na pati cannibalism ay okay lang, ang pagkain ng lamok na ang laman ay dugo ng tao ay okay lang. Dito natin makikita ang bunga ng mali nilang interpretasyon. So ano ba talaga ang background ng Genesis chapter 9 verse 3? Bago pa ang baha, ipinakita na ng Diyos kay Noah ang pagkakaiba ng mga malinis na hayop na pwedeng kainin at ihandog at ang mga hayop na karumal-dumal na hindi maaring kainin. Kaya nang sabihin ng Diyos na ang bawat gumagalaw ay magiging pagkain ninyo, malinaw na ang tinutukoy niya ay ang kategorya ng mga hayop na nilikha niya para maging pagkain ng tao. Ito ang mga tinatawag na kosher o clean meats gaya ng baka, manok at mga isdang may kaliskis. Dapat nating maunawaan na ang mga itinuring na karumal-dumal ay may ibang papel sa ating kalikasan. Sila ang mga tinatawag na garbage collectors o tagalinis ng dumi sa ating kapaligiran. Hindi sila nilikha ng Diyos bilang biological foods o pagkain para sa tao. Ang pagkain sa kanila ay hindi lang pag-imbak ng basura sa ating katawan, kundi pagsuway sa banal na kautusan ng Diyos. Kaya ang Genesis chapter 9 verse 3 ay hindi lisensya para kumain tayo ng mga karumal-dumal gaya ng lamok, ahas, daga, palaka at iba pa. Tandaan natin na ang prophecy ay hindi nagbabago at tiyak na mangyayari. Ayon sa sulat ni Prophet Isaiah, napakarami ang mapaparusahan sa araw ng paghuhukom dahil sa patuloy na pagsuway sa kanyang kautusan at isa na dito ang utos ng Diyos na huwag ninyong kainin ang mga karumal-dumal.